Mitsubishi Adventure. Kahit na mataas na yung RPM talaga, ay mababa pa rin yung reading niya dito sa mismong gauge. Tatapakan ko yung accelerator. Pansinin niyo kung gaano kataas yung RPM dito sa gauge niya. So napakalakas na nung ugong ng makina, pero hanggang higit sa 1.5 lang na RPM yung na re-reach ng RPM. Yan, so ano yung gagawin natin? So tatanggalin natin yung mismong gauge para makita natin kung anong problema. Yan, so tatanggalin yung dalawang tornilyo, tapos may 4 na tornilyo dun sa loob para mahugot natin ito. May isang video ako kung paano tatanggalin itong mismong gauge na to. Yan, mamaya makikita natin kung ano yung problema nito, tapos tetestingin natin kung magiging okay pa siya. Yan, so nabaklas na natin yung gauge. Yan, yung buong gauge. So ang gagawin natin, tatanggalin muna natin yung takip nito. Yan, hindi itong clear lens yung tatanggalin natin, kundi yung mismong takip na itim na to. Yan, para matanggal yun, meron siyang mga clip dito. Yan, itutulak nyo lang, tapos ipupush nyo pababa. Yan, so nakapaikot yung clip na yan. Yan, pag natanggal nyo na yan, ganito ang makikita nyo. Yan, so natanggal na yung pinakatakip ng gauge, kasama yung itim, hindi lang yung clear lens. Pwede kasi tanggalin yung lens lang Yan, so pag natanggal na, so makikita ninyo yung mismong gauge na. Yan, ito yung RPM, yung sa odometer, sa fuel, tsaka yung sa temperature. Yan, so para matanggal ito, pwede kasing tanggalin isa-isa lang yan. So para matanggal ito, ibaliktad lang ninyo. Yan, tapos tanggalin ninyo itong 3 tornilyo. Yan, pag natanggal nyo na to, mahuhugot nyo na yung mismong RPM gauge. Yan, so natanggal na yung 3 tornilyo. Yan, 1, 2, 3. Ay, baliktad nyo lang ito sa harapan. Ayan, makukuha nyo na mismo itong RPM gauge. Yan, so ito yung RPM. Yan, so titingnan natin kung ano yung sira dito, tapos ay susubukan natin. Yan, ito yung likuran niya. Yan. Yan. So karaniwan kapag yung RPM ay hindi umaangat, kahit malakas na yung ugong ng makina, ang sira ay itong capacitor. Yan, itong maliit na capacitor, dalawa yan. Yan, palitan natin yan. So dapat meron kayong panghinang. Tatanggalin natin yun dito sa likod. Hinangin natin yan, tapos bili tayo ng bago, papalitan natin siya. Mamaya makikita natin yung value ng capacitor. Yan, so itong nasa harapan na ito ng RPM, pwede natin tanggalin. Yan, so ito ay idediretso lang natin yung pinaka-lock niya, itong 4 na to. Yan, pag na-diretso natin yan, pwede nating hugutin mismo itong RPM. Yan, so hugutin lang natin. Yan, medyo mahirap kasi isang kamay lang yung gamit ko. Yan, so hugutin natin pataas. Ayun. So matatanggal na siya.
Yan, para lumitaw yung pinaka board. Yan, ito yung dalawang capacitor. Tatanggalin natin siya. Yan, pag tatanggalin nyo pala yung capacitor, meron siyang polarity. Kaya tandaan ninyo kung paano ninyo tinanggal. Yan, kasi yung capacitor, may guhit yan sa gilid. Yan, yung guhit, may guhit yan. Yung kabila, wala. Yung kabila, yun yung positive. Yung may guhit, yan yung negative. So, pag tinanggal nyo siya, tingnan nyo kung paano yung pagkakalagay niya. Kasi hindi pwedeng baligtad. Yan. Yung value ng capacitor ay yan, maliit yung capacitor. Yan. Yan, 25 volts, 10 microfarad. Yan, so hindi ganang makita sa camera. Ayan, 25 volts, 10 microfarad. Yan, so parehas lang yan, yung dalawa na to. Na capacitor. Yan. So, gumamit kayo ng panghinang para matanggal siya. Tapos, so, bali ito yung kapalit na capacitor. Yan. Mas malaki siya kaysa dun sa dati. Yan. Pero, ang mahalaga ay yung value niya na 25 volts, 10 microfarad. Yan. So, ganun din yung value nito. Ilalagay na natin siya dito sa board. Ayan. So, ang pagkakalagay nito, yung negative nito, ayan, nakaganon siya. Ayan, negative, nandito, ayan. Tapos, yung isa, yung negative, nakaganito naman, nakaharap siya dito, sa may dulo, yung negative. So, ilalagay na natin. Yan, so ito nakalagay na. Yan, ito yung posisyon ng capacitor. Yung negative niya, nandito siya sa gilid. Tapos itong negative na isa naman na capacitor, yan. Pataas naman siya, nasa taas siya. Yan, hindi pwedeng baliktad dyan, masisira. Kasi may polarity yung capacitor. So ibabalik na natin yung pinaka gauge. Yung RPM gauge yan. So, ibabalik natin siya. Yan. So, nakabalik na siya. Itutulak lang natin pababa. At pagkatulak pababa, lalabas yung mga lock niya dito. Yan yung lock. So, itutulak lang natin yan para hindi na siya mahugot. Yan, so nailagay na natin yung pinaka RPM, ano, yung pinaka board niya dun sa likod. Okay na siya. Nakalock na rin yung pinaka, yan, kinakawit ko para itutulak siya para hindi na matanggal ito. Ngayon ibabalik na natin siya. Yan, so may guide siya yung dalawang butas na to para mag fit. Tapos lalagay natin yung tatlong tornilyo. Yan, so ito yung tatlong tornilyo. Nailagay ko na yung tatlong tornilyo. Ayan, ihigpitan lang natin ng sakto lang kasi hindi pwedeng sobrang higpit. Masisira naman yung pinaka thread niya. Kaya sakto lang. Tapos pwede na nating ibalik yung takip niya. Takip nito. Ayan, so i-clip uli natin siya dito, itutulak natin pababa. So okay na siya. Ang napalitan yung dalawang capacitor. So tetestingin natin yan. Yan, so nailagay na natin yung gauge ano dito sa dashboard. Tingnan natin ngayon, subukan natin kung tama ba yung diagnosis natin na capacitor yung sira.
Yan, dibuhayin natin yung makina. Yan, so buhay na yung makina. Tignan natin kung aangat siya hanggang sa 3 kapag ni-rev natin yung accelerator. Dati kasi hanggang doon lang siya sa mahigit 1.5 na RPM. O, tignan natin ngayon kung okay na siya, kung aabot na siya ng 3 or higit pa pagka ni-rev natin. Yan, so ira-rev ko yung makina. Yan, so nakita natin umabot dun sa 3. Isa pa. O, lumampas pa sa 3. So tama yung diagnosis natin na yung capacitor yung sira. Yan, malamang sa katagalan na rin kaya nasira na yung capacitor na yun. Bagaman walang indikasyon na may problema yung capacitor. Malamang mahina na yung capacitor. Kaya yun lang ang sira kapag yung RPM ninyo ay mababa kahit na maugong ng makina. Palitan nyo lang yung dalawang capacitor para umayos na yung RPM. Yan. Sana nakatulong sa inyo yung video na to.